Isang mapapalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman akong panibagong customer at ang ipare-repair nila sa akin ay isang aircon 0.5 horsepower. Ang issue po nito mga ka-voltage, sabi ni customer una-una nahihinaan daw siya sa lamig nitong aircon na to, kaya ang ginawa niya pinaklining niya muna sa akin. So after naman po ng pagka-cleaning ko, tinesting po namin, ano ko sa kanya kung kasi lumalamig naman po siya pero hindi satisfied si customer sa lamig niya. Hindi katulad daw talaga dati na sobrang lamig daw nito. Mga isang oras lang puno na kagad daw yung kwarto nila ng lamig, napapalamig na kagad daw ng aircon na to. So ngayon kaya ginawa niya, pinaklining niya sa akin. So tapos after na pa-cleaning niya sa akin, pinaandar namin, tapos tines niya yung lamig. So parang kulang daw. So si customer mismo ang nag-decide na sabi niya na kargahan ko daw ng Freon. Siyempre ako, sumunod lang ako sa customer kasi yun ang gusto ni customer Kasi sobrang init daw ngayon, parang hindi na kinakaya yung lamig niya na palamigin daw yung buong kwarto niya. Totally maliit lang naman ang kwarto niya. Kaya lang naman din talaga ng 0.5. So hindi lang talaga siya satisfied daw sa lamig na ibinubuga ng aircon. So yun na nga, nagkasundo kami na kakargahan daw ng panibagong Freon. Kaya yan nga po, ginawan ko siya ng charging line kasi wala po itong low side charging. Ang meron lang siya sa high side. So ginawan ko nga po yung ng panibagong charging line diyan sa may suction niya. Sa may pipe niya sa may suction, yan binutasan ko lang po yan at nilagyan ko ng capillary na may kasama na ring charging line. Yan nga po, inihinan ko po siya. Tapos niyan doon sa may high side naman niya, nilagyan ko rin po ng bulb para ma-measure ko po yung high side niya mamaya pag nilagyan ko siya ng gauge. Yan nga po. So mga ka-voltage, halimbawa po na kung kayo may mga aircon na hindi rin kayo parang mahina na ho sa pakiramdam nyo, mahina na ho lamig niya, hindi na siya katulad ng dati na bagong bili niyo siya. Una-una ho, ipa-cleaning nyo muna. So ngayon, pag napa-cleaning nyo, tapos ipa-testing nyo ho doon sa technician kung paanda rin siya after ng pagka-cleaning. Tapos tignan nyo kung satisfied po kayo sa lamig, kung okay pa yung Freon niya. Kasi actually hindi naman po nauubos yung Freon nito pag walang leak. Hindi ho kumbaga hindi ho to mawawala ng Freon basta wala po siyang leak. So pero kung sakaling may isang ayaw po talagang lumamig o humina na ho ang lamig niya, maaari pong kailangan na pong i-reprocess po yan. Baka barado na po yung filter, kailangan po siyang i-reprocess, i-flushing para matanggal ho yung mga langis sa evaporator. Kaya lumihina po ang lamig niyan dahil yung evaporator niya puro langis na. So kailangan siyempre pag i-reprocess po ninyo yan, matatapon na po yung unang Freon. So kailangan ng panibagong Freon ho, karga ng panibagong Freon. Ganun lang po ang isasuggest ko sa inyo or maibibigay na idea kung sakaling hindi po kayo talaga na satisfied na sa lamig. Kasi may mga aircon po kasi na kompleto pa yung Freon nila, pero ang problem naman, puro langis na ho yung evaporator. Kaya humihina po ang lamig. So kailangan i-reprocess, i-flushing po yung evaporator tsaka yung condenser para mawala ho yung mga langis at kargahan ng panibagong Freon. So yan na nga po, after po ng pagkahinang ko, nag-leak test po ako.
Ayan, binacuum tsaka pinlasing ko na rin po yan. After na pagka-plasing ko, nag-vacuum po ako. Tsaka ngayon, yan, kinakargahan ko na po siya. Ang karga ko lang po dito mga ka-voltage is wala pang 60 kasi okay naman na yung lamig niya. Tsaka okay na rin kay customer, sabi niya. Baka sobrang ginawin naman daw siya pagka sumobra na yung lamig. Yan, after po na pagkakarga ko ng ganyan, satisfied na si customer sa lamig niya. Hindi na siya nag-aalangan pa. Dahil sa una nga naman daw talagang medyo mahina ang lamig. Lumalamig naman siya totally, pero hindi daw yung totaling lamig na hinahanap niya. So after ng pagkakarga ko nga po niyan, yun, na-reach niya na yung lamig na hinahanap niya. So mga ka-voltage, huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share, paki-follow po ang page ko para updated po kayo sa lahat ng video o content na ipopost ko. Maraming salamat po and God bless po.